Guys, welcome to my channel. Today, papakita ko sa inyo kung paano ko maglinis ng makina. No? So, I'll clean the engine of my Montero Sport as well as yung Mazda 3. Hopefully, makapag-share ako ng aking mga practices na sana magustuhan nyo. Halika, samahan nyo ako. Okay, ito yung mga items na gagamitin natin. Una natin gamitin itong degreaser. Ito, ginagamit natin to para pang spray doon sa mga dumi, mga mahirap matanggal na grease. Ano? Mura lang ito. I think mga 200 pesos lang ito. You can buy it dito sa Blade. No? So, yan ang una kong gagamitin. Then another item na we will use, itong VS1. Ito yung pampakintab to. Yung gagamitin natin sa last part para kumintab yung mga plastic saka mga rubber. This costs about 200 pesos. This is better than the others kasi ito hindi siya masyadong malagkit. Saka pag in-spray mo siya, madali siyang matuyo. Kaya I'm using this. Then we'll be needing a brush to. Itong brush na ito, itong pantanggal natin ng dumi initially. I bought this sa Shopee. I think mga 5 piraso to for a set, mga less than 200 pesos din. And then we also need itong sprayer na, small sprayer lang na we use water para pang clean, no? You can use a bigger one, but this one is very handy kasi maliit lang siya. Then we'll use a microfiber cloth. Ito yung initial na cloth ang gamitin natin, pantanggal ng dumi. And then later on, we'll use yung detailing cloth. Ito naman yung dun sa final pag na-spray natin yung VS1. So those are all the items. So, ito yung una nating lilinisin, yung engine ng Montero, no? Medyo madumi na siya. Medyo namumuti na rin yung mga plastic parts. Then, later on, we will also clean yung engine ng Mazda 3. Okay, we can start now, no? So, you will see here may mga dust, mga likabok. So, kailangan tanggalin natin siya bago natin sprayan nung VS1, no? So, kailangan may mga pre-cleaning kang gagawin. Dapat basahin mo muna siya. And then, yan, mayroong mga metal parts na madumi na kung hindi mo siya babasain or hindi mo siya lalagyan ng degreaser, hindi siya matatanggal. So crucial yon kasi kung madumi, tapos i-sprayan mo ng BS1, pangit ng kalalabasan. So, start na tayo, no? So, i-spray natin nitong degreaser, yung mga plastic, saka yung mga, of course, yung mga talagang madudumi na parts, no? And then, we will let it siguro mga 5 minutes para mag-soak lang yung degreaser, ano? After that, we will wipe it with a clean cloth, no? So, yan, ini-sprayan na natin. And then, we let it for a while para maalis yung dumi. So, very nice itong sprayer na ginagamit natin. Now, after spraying, then we have to clean it using the brush. What I'm using is water lang itong pinapangtanggal ko nung degreaser together with the brush, no, to loosen up yung mga dirt. So, paunti-unti lang, you start sa isang side and then you'll go to the other side. So, make sure na yung mga crevices, yung maliliit, matatanggal mo. Kasi kung gagamitin mo siya yung basahan, hindi siya malilinis. So, kailangan mo talaga nung brush para matanggal yung mga singit-singit. So, habang binabrush mo, ini-spray mo din ng tubig para matanggal naman yung mga dumi. Yan, continuous yan. Pati yung mga kasingit-singitan, kalit-liit ang mga parte. Yun kasi ang mahirap tanggalin yung mga singit-singit na yan. So, kailangan talaga matyaga ka kasi kung bibilisan mo yan, may iwanan yung ibang part. Kaya one section at a time, pagtsatsagaan mo.
Then, after that, sisimulan mo na rin siyang punasan, tutuyuin ng, nung basahan, no? Para ma-ready mo mamaya sa paglagay natin nung final coating, yung BS1. So, yan, pinupunasan na natin nung basahan na tinutuyo natin yung kanina na nilagyan natin ng degreaser saka water. So, tsaga-tsaga din yung mga singit-singit. Punas-punas hanggang sa matuyo siya. Then, punasan din mo yung mga metal parts para mas malinis tingnan, pati yung engine block, no? Pati yung mga sides niya. And then, after that, i-spray na natin itong BS1. So, I use a clean na cloth para hindi kumalat din yung dumi. Saka makikita ko na nalilinis talaga. Makikita mo mamaya yung cloth na yan, makita mo yung itim, ibig sabihin talagang nakuha niya na yung dumi. So, yan. So, spray sa isang side, pati yung mga singit-singit. Yan, medyo madumi na yan. Ito, tingnan mo. Pag in-sprayan ko yung medyo pumuputi na plastic part na nag-iitim na yung itsura niya. So, yan. So, unti-unti spray and then using that clean cloth. So, makikita mo yung pagkakaiba, lumilinis na siya. Tapos kumikintab na yung mga plastics, no? And then of course yung mga rubber hoses, i-sprayan mo yan para maganda. So ito naman yung pinaka-cover niya. Yun kasi ang pinakamalaking part na plastic. So in-sprayan natin. Yan, siguro mga 3 times yan para kasi bago pa siya, hindi pa niya kailangan ma-absorb niya rin yung mga chemical na yan para mas maganda. Kasi pag hindi siya pantay, hindi siya maganda. Ang maganda kasi ng makina, pati yung mga mga rubber, no? Dapat pantay yung pagkakalagay mo nito. So, again, madali lang siyang matuyo. So, hindi siya ganong kalagkit. Kasi ang kalaban nga, pagka masyadong malagkit, kakapitan ng alikabok kaagad. So, pag may maintain nito is kailangan mo siguro ng duster para matanggal ng alikabok. Pero wag mong pababayaan kasi pag tumagal yan ng halimbawa 1 week, hindi mo din na duster, papangit. So, again, pag nagsimula kang mag-detail ng makina, regularly kailangan gagawin mo yan. So, yan ang finished product, maganda na yung itsura. So, you will see na naging malinis na siyang tingnan. Ang ganda kasi ng makina pagka malinis, parang hindi siya basirain, no? Yan. So, happy ako sa result. Malinis na siya. So, next week, saka ko lang uli siya titingnan at a-applyan uli kung meron siyang pagbabago. So, okay. Yan ang result ng Montero. And then, punta naman tayo dito ngayon sa Mazda 3. Okay, punta tayo dito sa Mazda 3. Ito yung itsura ng engine niya. So, marami na rin alikabok, madumi. So, same procedure. Spray din natin ng degreaser, yung mga areas na madumi para mag-loosen yung dumi, no? So, same as ginawa natin sa Montero. So, pati yung mga metal na body, yan, ini-sprayan din natin kasi minsan may mga grease yun. Ang kagandahan pagka sedan, mas madali siyang linisin kasi mababa. Kanina, di ba, yung sa Montero mataas, mahirap eh. Ito, madudukot mo talaga yung mga ilalim. So, mas madali siyang linisin. So, after that, spray natin ng water, at saka gamitan rin natin ng brush katulad nung ginawa ko kanina dun sa engine ng Montero. So, same process, brush mo din yung mga different areas niya, no?
So, same din ng ginawa ko kanina. Nag-start ako dun sa one side, dun sa left side. And then, nandito naman ako sa right side, no? Then we spray it with water and clean it with a clean rag again. Yan, malinis na siya para ma-prepare na siya for the application of the VS1. So yun, tsaka-tsaka talaga ng punas. Tapos ready na tayo to application ng ng VS1. So ito, we'll use a clean cloth and we'll spray it with the VS1, no. Start tayo dito sa biggest part, no. Yan, ito yung pinaka engine cover niya. So you would see the difference pag na-applyan mo siya. Kumikintab siya at saka nagiging dark yung color, nagiging black siya. Yan. Then, spray ulit natin yung mga rubber parts. Maganda kasi yung mga rubber na yan, no? Maganda yan pagka na-maintain mo na maitim. So, sa una pa lang, hindi pa yan mangingitim. So, mga ilang patong yan kasi hindi pa siya na-absorb yung chemical. So, pag na-absorb na yan, maganda na ang kakalabasan yan. So, yan, nilinis natin, uli natin itong yung yellow cloth. Again, cleaning the engine, kailangan talaga matyaga ka. So, dapat nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo at hindi yung basta-basta na lang, After that, you'll be satisfied sa magiging results niya. O yan, share ko na sa inyo ang aking proseso ng paglilinis ng makina. So, simple lang ang aking ginamit. Meron lang akong brush, degreaser, saka itong VS1, saka yung cloth lang. So, ganun lang kasimple, Pero pagka masyado ng madumi, siguro ibang proseso na ang gagamitin mo. Pero ang technique talaga is wag mong pabayaan na madumi yung iyong makina mo for a long time. Kasi pag matagang hindi mo nalinisan yan, makakaroon ng mancha. Pangit na siyang linisin, parang kakatamad ng linisin. Ang makina kasi kapag malinis, parang ang feeling mo, hindi sirain yung makina. So, kitang-kita mo kaagad na kung may mga leaks, etc. Kasi pag pinabayaan mo yung maalikabok, tatamadin ka ng maglinis. Magkakamantya na yan. So, kailangan maintain mo siya. So, every week dapat lilinisin mo siya. So, ito na yung final results, Malinis na siya, presentable, makintab yung mga plastic sa rubber parts, pati yung body na white na malinis na din. Okay, I hope I have shared to you yung aking way of cleaning the engine. So, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time,
See you again my next vlog. Bye!